Sabihin mo nga, Lolo, tayo lang ba ang nandito sa universo? Oh, Pero wala na talagang ibang tao? oo pero mag-isa rin sila. Halos 60 taon nang itinutok ng mga radyo-teleskopyo ng SETI ang kanilang antena sa kalangitan para maghanap ng intelihenteng extraterrestrial. Ibinubukan nila ang kanilang malalaking tainga sa paghahanap ng isang signal, isang tibok na magpapahiwatig ng presensya ng ibang anyo ng katalinuhan bukod sa atin sa ibang bahagi ng kalawakan. Matapos pagmasdan ang libu-libong bituin at bumugol ng maraming oras sa pagkuha ng signal, kailangan nating aminin na ngayon wala pa ring nasasagap na signal. Nakakailang para sa marami ang katahimikang ito mula sa ibang katalinuhan at nagdudulot ng maraming tanong. Kung ang ating kalawakan ay napakalawak at naglalaman ng daan-daang milyong mga planetang posibleng tirahan gaya ng ipinapahiwatig ng mga obserbasyon, paano natin maipapaliwanag na hindi pa tayo nakakakuha ng anumang signal mula sa mga alien? Ngayong araw, titingnan natin ang pinakakakaibang pangyayaring naitala habang nakikinig sa kalawakan. Magtatanong tayo kung baka mali ang ating pinakikinggan bago suriin ang kasalukuyang mga programa ng pakikinig na nagbabasa sa pagitan ng mga frequency. Upang malaman kung ang katahimikan ay hindi lang tunog ng kamangmangan, kundi tunog ng wikang alien na di natin napapansin. Dahil makikita ninyo na may ilang mga kampanya ng pakikinig na nakatala ng mga nakakagulat na bagay, mga misteryosong signal na halos palaging nauulit na napatunayang kakaibang pisikal na mga fenomena at hanggang ngayon ay hindi pa kilala o kaya ay nagmula sa mga pangyayari na gaganap dito sa mundo. Minsan pa nga sa kabilang kwarto lang. Ang naririnig ninyo ay tunog ng transkripsyon mula sa malakas na liwanag na signal na tumatago sa dilim ng kalawakan, regular tulad ng cosmic metronome na natuklasan noong 1967. Ang natatanging signal na ito, sobrang regular at dumarating bilang maikling radio impulses tuwing eksaktong 1.337 segundo sa ating radio teleskopyo ay walang kapareho sa alinmang kilala nang madiskubre ito. Kasunod ng pagkakatuklas na ito, nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan sa komunidad ng siyensya at isa sa mga seryosong isinasaalang-alang na hypothesis para ipaliwanag ang pinagmulan ng mga kakaibang regular na pulso na ito ay ang posibilidad na ang signal ay nagmumula sa isang makapangyarihang teknolohiyang extraterrestrial. Pakalipas ng ilang buwan mula nang matuklasan ang signal na tinawag na LGM-1, Little Green Man, marami pang kaparehong radio beams ang nadiskubre sa iba't ibang bahagi ng kalangitan. Mga signal na kasing regular ng LGM-1 ngunit may magkakaibang mga pulso. Wala nang duda, katatapos lang nating matuklasan ng isang kamanghamangang likas na phenomenon na bago sa atin. Ang mga kakaibang sinagma ito ay hindi nagmumula sa mga sibilisasyong dayuhan na sumusubok makipag-ugnayan sa atin, kundi mula sa mga pinakakakaibang bituin na tinatawag nating mga pulsar. Ito ay mga neutron star na mabilis umikot na buo mula sa pagbagsak na higanting bituin at kayang umikot ng daan-daang beses bawat segundo tulad ng cosmic na parola. Habang tumatama ang sinag nila sa kadiliman, parang kumikindat sila kapag dumadaan sa linya ng ating paningin. Maigit 2,000 sa mga bituing ito na may regularidad ang natuklasan ngayon sa ating galactic na kapitbahayan. Sa mga dekadang sumunod sa pagkatuklas ang mga pulsar, may iba pang kakaibang fenomena na noon ay di alam at pansamantalang nagdulot ng pagdududa. Ang pinakakamangamanghang natuklasan dito ay nangyari noong kalagitnaan ng dekada 2000 nang sa Australia habang sinusuri ang mga datos na nauha mula sa napakalaking radio teleskopyo ng Parkes, napansin ang presensya ng isang napakaikling signal na nagmula sa malayong kalawakan. 100 beses mas malakas kaysa sa cosmic background noise. Isang signal na galing sa pinagmulan na may diametrong 1 kapat ng laki ng ating planeta. Dahil sa nakakagulat na tuklas na ito, ang ibang radio teleskopyo sa buong mundo ay nagsimula na ring maghanap ng mga kakaibang burst. Tahimik pa rin ang kalangitan para sa lahat. Hanggang sa may nahanap ulit na signal, ngunit na yon, hindi ito dito galing. Hindi galing sa isang bahagi ng langit, kundi tila mula sa buong kalangitan, parang mula rin sa daigdig. Isa pang kakaibang bagay, tanging radio teleskopyo ng Parkes na naman ang nakadetect nito.
Noong 2010 lumitaw ang hindi bababa sa 16 na kakaibang pagsabog sa Parkes Observatory at wala sa iba pang lugar. Kaya halos lahat ay siguro daw may malaking problema ang antena ng Australian obserbatoryo. Pagkalipas ng 2 taon, sa Puerto Rico, na-detect din ng radio teleskopyo ng Arecibo Observatory ang isang malakas na signal ng radio na may parehong signature. Sa mga sumunod na taon, marami pang ganitong signal ang na-detect ng iba pang radio teleskopyo sa mundo. Maliban sa nakuha ng observatoryo ng Parkes noong dekada 2010, lahat ng fast radio burst ay mula sa malalayong galaksya. Nakahanap tayo ng bagong pisikal na phenomenon na madalas mangyari sa universo. Sa pagsasaalang-alang sa lahat ng mga signal na, ayon sa estadistika, ay dapat na hindi natin namamalayan, na estima natin na halos 10,000 sa mga ito ang nangyayari araw-araw sa kalawakan. Maliban na lang kung may mga advanced na sibilisasyong extraterrestrial sa buong universo na nagpapadala ng parehong signal. Malamang nakatuklas tayo ng bagong napaka-energetikong phenomenon sa magugulong bahagi ng sentro ng galaksya. Bagaman pinagtatalunan pa kung anong mga natural na phenomenon ang nagdudulot ng mga mabilisang radio burst na ito, karaniwan ng tinatayang may kinalaman ito sa pagbabagong anyo ng mga pulsar tungo sa mga itim na butas o kaya'y pag-collapse ng mga bituin ng bagong ure. Tungkol naman sa mga signal na sabay-sabay at paulit-ulit na tuklasan sa malaking bahagi ng kalangitan sa Australia lamang. Matapos ang masusing investigasyon ng mga koponan sa laboratorio, nalaman din sa wakas ang totoong nangyari. Ang lahat ng signal na natuklasan noong dekada 2010 sa Parkes Radio Teleskopyo ay hindi mula sa dulo ng universo, kundi sa katabing kwarto. Lumalabas ang lahat tuwing weekdays at office hours. Natukoy rin kung sino ang may sala. Microwave oven ito na ginagamit ng empleyado at kapag binuksan bago matapos ang timer, may lumalabas na signal. Ilang natitirang microwave ang nakakaapekto sa sensitibong radio teleskopyo, lumili ka ng signal na halos kahawig na malalakas na phenomenon sa kabilang dulo ng universo. Sa madaling salita, naloko ang mga Australian ng mananaliksik dahil sobrang sensitibo ang kanilang makina. Sa pagsisiyasat sa nakakahilong sinfonya ng mga electromagnetic waves ng lahat ng uri na nagmumula sa dulo ng kosmos papunta sa atin. Nakatuklas tayo ng kakaibang fenomena na diskubre ang mga pulso mula sa namamatay na bituin at minsan ay nakatala ng mga signal na hindi pa rin natin lubos na uunawaan ang pinagmulan at kahulugan. Mga signal na nahihirapan tayong iugnay sa isang partikular na pisikal na phenomenon at ang kakaibang himig nito na namumukod tangi mula sa ingay ng kosmikong background ay tila nagsasabi sa atin ng ilang sandali, hindi kayo nag-iisa. Narito kami. Ito ang kaso ng isa na hanggang ngayon ay nananatiling pinakamahiwaga sa lahat. Ang wow signal ay tinawag na ganon dahil namangha ang taong sumuri ng datos mula sa radyoteleskopyo sa lakas at linaw nito. Kaya nilagyan niya ng bilog ang anomalya at isinulat ang wow sa tabi nito. Ang malakas at kakaibang signal ng radyo na natuklasan noong Agosto 15, 1977 sa direksyon ng Sagittario ay gumulantang sa lahat noon dahil ipinadala ito sa frequency na malapit sa water hole. Isang hanay ng frequency na bawal ang transmisyon dahil dito matatagpuan ang spectral signature ng tubig, kaya ito ang pinakamakatuwirang lugar para makinig o magpadala ng signal sa paghahanap ng mga sibilisasyong extraterrestrial. Ang pangunahing problema sa wow signal ay naobserbahan lamang ito sa loob ng eksaktong 72 segundo. Dahil ang radio teleskopyo noon ay umaasa lang sa pag-ikot ng daigdig para masuyod ang kalangitan. Pagbalik natin sa konstelasyon ng Sagittario kung saan galing ang signal, wala na ito. At sa kabila ng mga 12-12 ng oras na ginugol ng iba't ibang radyo teleskopyo sa buong mundo, sa pakikinig at pagmamasid sa bahagi ng kalangitan kung saan nagmula ang wow na signal, hindi na muling na-detect ang mahaba at kakaibang signal na ito. Maraming teorya ang sinuri upang ipaliwanag ang pinagmulan nito, kabilang ang mga artipisyal na pinagmulan mula sa mundo na maaring tumalbog sa kalawakan. Sa mga lumulutang na debris, interferensya ng isang kometa, o kaya ay presensya ng mga ulap, gas at alikabok, pati na rin ng iba pang kakaibang likas na pinagmumulan. Kahit kaakit-akit ang mga paliwanag, wala sa mga ito ang napatunayan at nananatiling misteryoso ang wow signal hanggang ngayon.
Isang misteryosong signal na hindi na ulit narinig sa 60 taon ng pagmamasid at kulang sa datos kaya hindi natin masabi ang kahit ano tungkol dito kaya kapos pa rin ang ane. Kahit iniisip ng iba na ang wow signal ay maaring bahagi lang ng nawawalang komunikasyon at hindi para sa atin, kung ito lang ang hawak natin, hindi talaga tayo uusad. Dito naging interesante dahil sa dismaya sa katahimikan, nagtanong sila kung mali ang direksyon ng pakikinig natin. Mapapansin ninyo ang kapanapanabik at medyo nakakabahala ang ideya. Karaniwan nating iniisip na para makipagkomunikasyon patungo sa mga bituin, lohikal na gumamit ng mga paulit-ulit na pattern at bumuo ng mga signal gamit ang mathematical na estruktura upang maiba ito sa mga likas na emisyon na nagbumula sa mga natural na fenomena na bumabalot sa kalangitan. Ganito ang ideya. Kahit tao ka sa daigdig, dayuhan sa isang planeta sa nebula ng Orion, o nilalang na gawa sa silikon sa malayong sistemang bituin. Kapag interesado ka sa paligid mo at gustong umunawa, darating ang punto na haharap ka sa matematika at geometriya. Ang sinumang gustong maunawaan ang batas ng kalikasan ay kailangang makabuo ng ideya ng bilog at matuklasan ng pi dahil ito ay likas sa ugnayang geometriko. At hindi mahalaga kung ano ang kalikasan at kultura ng katalinuhang lumikha nito o kung saang bahagi ng sansinukob lumitaw ang ideyang ito, ang isang anyo tulad ng isang globo ay nanganatiling pareho saan man sa universo. Sa madaling sabi, ang matematika ay lagpas sa kultura at biolohiya, isang universal na wikang pwedeng gamitin sa komunikasyon at pagpapahayag ng sarili. Kaya makatuwiran lang na ganitong klase ng pattern ng signal ang hinahalap natin sa loob ng mga dekada. Maliban na lang na sa loob ng halos 6 na dekada, maliit na bahagi lamang ng mga electromagnetic signal na dumarating sa atin ang ating napakinggan. Iyon ang pinaka-epektibong paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga bituin. Dahil pinapayagan ng kanilang frequency na makatawid sa interstellar na kalawakan nang hindi nagbabago. Baka hindi talaga tahimik ang extraterrestrial kundi di lang natin sila naririnig. Ang katahimikan ay mukhang katahimikan lang para sa atin. Ang puting ingay na ito, bagamat walang pattern, ay maaring naglalaman ng wikang hinihintay lang bigyang kahulugan. Gumagamit ng mga frequency o paraan na di pa natin naiisip. Nilikha noong 2015 ang Breakthrough Listen para mapakinggan ang mga bagay na dati nating di gaanong napapansin. Ito ang pinakaambisyoso at kompletong proyektong inilunsad sa paghahanap ng matalinong buhay sa labas ng mundo. Ang programang ito ay gumagamit ng libu-libong oras ng radioteleskopyo at sumasaklaw ng 10 beses na mas malawak na bahagi ng kalangitan kaysa sa naunang pananaliksik. Pinakikinggan ang mga bulong mula sa kalawakan para matukoy kung may mensaheng may estruktura gamit ang lohikal at paulit-ulit na pattern sa angkop na haba ng alon para sa komunikasyon. Iniskan din ang langit gamit ang tila walang saysay na mga haba ng alon pati mga bagay na akala'y karaniwang puting ingay lang. Ang Breakthrough Listen ay naglalayong tumingin sa mas malawak na perspektibo na mas interesado sa mas malawak na detalye kaysa karaniwang gamit sa pag-aaral ng kalawakan. Sa pag-asang baka tayo, sa isang paraan, ay parang isang antropologo na masyadong malapit ang pag-aaral sa isang pader, kaya hindi napapansin ang mga malalaking ukit at disenyo na bumabalot dito. Kaya, ang projektong ito ay tumututok sa mas malawak na radio frequency ng tinatawag na tahimik na sona, yung bahagi ng spectrum na walang sagabal mula sa mga astrophysical phenomena at mga frequency na itinuturing na walang halaga. At kasabay nito, pinagtutuunan nito ng napakalaking computing power upang maproseso ang napakaraming datos na naipon sa loob ng mga dekada ng pagmamasid sa mga bituin at sinusuri pa pati ang mga pag-aaral tungkol sa gravitational waves. Sa bawat pagkakataon, layunin nating tuklasin sa bukas na paraan ang mga anomalya at nakatagong pattern na maari magbunyag ng presensya ng extraterrestrial na katalinuhan. Sa pagmamasid, ang Breakthrough Listen ay nakatuon sa pakikinig sa 1,000,000 bituin at mga sentrong rehiyon mula sa daang galaksya, puting duwendeng bituin, 20 neutron stars, mga black hole at kakaibang bituin na mabilis magbago ng liwanag. Ang kanilang kilos ay di pa lubos na unawaan at maaring dulot ng espekulatibong Dyson spheres sa kanilang orbit. Pinapahintulot ng megastrukturang ito mula ibang planeta na makuha halos lahat ng enerhiya ng mga bituin sa pagtatakip sa mga ito.
Sa madaling salita, talagang napakayaman ito at lahat ng nakalap na datos ay bukas para sa publiko. Kung interesado kayo, ilalagay ko ang link sa ilalim ng video. Kaya ang tanong na talagang gusto nating malaman ay, ano ang natuklasan natin? Sa totoo lang, kakalabas lang nila ng unang serya ng mga resulta at sa kabuuan, wala tayong nakita. May labing isang pangyayaring lumampas sa threshold ng kahalagahan, ngunit lahat ay may papaliwanag ng radio frequency interference. Mayroon ding serye ng 15 kakaibang radio burst na nagmula sa isang maliit na galaxy na nasa mga 3 bilyong light years ang layo mula rito at malamang isa pa rin itong phenomenon na hindi pa natin lubos na naunawaan. Nagpapatuloy ang malaking katahimikan. Wala pang natutuklasang teknolohiyang extraterrestrial. May 3 posibleng paliwanag dito. Posibleng sobrang bihira at magkakalayo sa espasyo at panahon ang matatalinong buhay kaya walang matutuklasan sa paligid. Maaring meron, pero dahil sa mga dahilan na ipinaliwanag ko na sa video, ayaw nila o hindi nila kayang makipag-ugnayan sa atin. O baka mali pa rin ang ating pakikinig at ang 3 posibilidad na ito ay parehong nakakahilo. At dito, kailangan kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na labis na gumulo sa akin habang sinusulat ko ang video na ito. Ang pinakamakapangyarihang mga radioteleskopyo na mayroon tayo ngayon ay sapat na sensitibo upang matukoy ang antas ng transmisyon ng radyo na inilalabas ng isang transmitter na kasing lakas ng isang radar ng eroplanong militar sa loob ng 150 liwanag taon mula sa atin. Ngayon, ang ganitong espasyo ay may ilang 10,000 bituin. Makatuwirang isipin na walang technological na sibilisasyong angkop, maunlad at nais makipag-ugnayan sa loob ng 150 liwanag taon sa paligid natin. Malaki yon. Maaring iniisip natin na gumagamit sila ng technical na komunikasyon na di natin naririnig, na sinusubukan nilang magbukas ng dialogo. Sa pamamagitan ng mga gravitational waves, ang mga alon na ito ng spacetime na may kalamangan na kumalat sa universo nang halos hindi naaapektuhan ng mga hadlang na kanilang nadadaanan. Ngunit kailangan ito ng napakalaking enerhiya at makabagong infrastruktura para maliha at matukoy. Baka mas gusto nilang manahimik at hintayin tayong unang magsalita sa pagitan nating dalawa. At kung wala pa ring sagot sa mga menseng ipinadala natin sa kalawakan, ito ay dahil sa sobrang lawak nito kaya karamihan ay di pa nakakarating sa dapat puntahan. Kung gusto nyo, ipapaliwanag ko ang kakaibang mga signal na naipadala natin sa video dito. Pero igit sa lahat, may ideya akong gusto. Isipin na matuklasan agad ng breakthrough listen ang kakaibang structured at paulit-ulit na signal na napaka-espesyal at mayaman na hindi mapag-aalinlanganan. Walang duda, katalinuhang extraterrestrial lang ang may kakayahan dito. Pero ang mensaheng ito ay hindi talaga para maintindihan o i-decode. Na ito ay simpleng isang radio broadcast ng kung anong bagay na na-intercept lang natin. Maaring isang cooking show, isang pelikulang pang-adulto mula sa ibang mundo, isang manual kung paano gumawa ng planeta, kahit ano pa ang laman nito. Hindi natin ito maintindihan. Kapag iniisip natin na sa daigdig, halos 1,400 taon hindi naintindihan ang mga hieroglipiko hanggang natuklasan ng Rosetta Stone na may pagsasalin sa iba't ibang wika na nagbigay daan para ma-decode ito. Samantalang ang mga iyon ay nilikha ng mga kapwa natin tao at hanggang ngayon may mga wika pa rin tulad ng Linear A o yung mga nasa disk ng Paistos na hindi pa rin nabibigugyang kahulugan. Maisip natin ang pag-unawa sa isang mensahe mula sa mga dayuhan na hindi talaga nila yon para maintindihan ng ibang uri ng nilalang ay maaring maging isang napakahirap na hamon. Pero ang tila walang saysay na ito ang magiging pinakakamangha-manghang mensahe. Hindi mahalaga kung yoga lesson, dayuhang recipe o teknolohiya sa paglalakbay sa kalawakan ang nilalaman, ang mahalaga ay ang pag-iral nito na parang gumubulong, hindi kayo nag-iisa sa malawak na dagat ng katahimikan. Habang naghihintay, pwede lang tayong manghula sa mga paliwanag sa katahimikan na tinatawag na Fermi Paradox. Gusto kong ibahagi ang isa sa mga paborito ko. Maaring ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi paanyaya na pagmasdan ng ating pag-iral. Ang ideya ay maaaring ang mga sibilisasyong dayuhan na mas advanced kaysa sa atin ay sadyang pinipiling manahimik dahil nakita na nila ang daan-daang sibilisasyon na katulad ng sa atin na lumitaw at nawala.
Pinapanood lang nila ang kaguluhan natin. Hinihintay na umabot tayo sa tamang technological, ethical o philosophical na antas bago sila magsalita. Parang matanda na hinahayaan ng bata mag-explore para matutunan at maintindihan ang mundo sa sarili niyang paraan. Sa pananaw na ito, ang katahimikan ay tila tahimik na presensya, anino ng mga nilalang na di makikipag-usap hanggat wala pa tayong tamang pagkamulat. Sa madaling salita, ang pagtukoy ng posibleng senyales ng katalinuhang mula sa ibang mundo sa likod ng ingay ng mga bituin ay hindi lang technical o siyentipikong pakikipagsapalaran. Tunay ito ang paglalakbay sa ating kalooban, patungo sa hangganan, pagkiling, pangarap at takot na nagtutulak sa atin harapin ang iba sa pinakamalalim na kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa mabilis na sagot, kundi paanyaya ring magtanong ng tama tungkol sa ating lugar sa unibersong lampas sa ating pagkaunawa. Sa ganitong diwa, parang blankong pahina ang katahimikan na ito. At pahintulutan niya akong putulin ang sinasabi ng aking nakaraang sarili para ipaalala sa inyo na naglabas ako ng isang comics na tumatalakay sa paradox ni Fermi at sa hypothesis tungkol sa mga extraterrestrial. Sa totoo lang, sobrang saya ako rito. Huwag kayong mag-atubiling silipin ito kung mapapadaan kayo sa isang tindahan ng libro.